Hello guys, so let's make a video sa rev. So ito, wag nyo itong pansinin muna yung rollers, kasi actually ito na setup, ginawa ko to na setup sa likod sa rollers. Sunod-sunod kasi yung namin sa dragon back, tsaka yung double dragon back pala, tsaka yung pinaka latest sa Japan Cup is yung yung may dragon coil. So kaya meron to. Discuss muna natin to. Okay, for the rear is rear part sa likod. Tawag nga nito anchor setup. So meron nyo. Actually merong iba-iba. So ito lang muna ipakita ko. Ito yung standard talaga. Ito yung normal. Ito isa. Ito yung normal. Ngayon, ito naman yung tinatawag nila na sultan. Hindi ko alam anong iba ding term na ginatawag din nila. Pero sa namin, dito kami sa kasamahan namin, tawag nito ay sultan anchor. Ganyan siya. I would suggest lang na yung, kasi hindi ko kasi sure kung nagiging kinumpare ko kasi to. Bali may isang buo akong kotse talaga nandun sa Cebu, tsaka ito talaga na setup gamit ko. Ngayon ang nangyayari kasi is napansin ko lang din, tsaka pati yung sa mga kasamahan ko, same kami ng opinion na between these two tsaka ito, mas nagagustuhan namin yung takbo sa ganito. Ito hindi talaga ako gumagamit na ito. Nabuo lang to. Pinakat ko to sa kaibigan ko. Shout out pala sa kaibigan ko si Miles. Siya yung na ito, napakat kasi wala akong jig. May jig siya noon. Kailangan kasi may jig yun dito merong, kasi may pattern kasi dapat Ngayon, at the same time, 1 week na lang magja-Japan Cup na wala akong kotse na gagamitin. Bali dalawa kami ng tito ko, wala siyang kotse gagamitin, ako din wala. So ngayon, pinagawa ko to na Tapos yung kotse ko naman na ginamit ko is pinahiram ako ni kaibigan kong isa din. Shout out din kay si Richie. Yun, pinahiram ako ng kotse ni Richie. Yun yung nilapag ko nung Japan Cup. So anyway, ulit guys, ito yung standard na anchor. Pwedeng gumamit kayo nito, may jig, pero ito yung i-discuss ko muna ngayon. Okay? Kasi ito mas worth ito para sa akin based sa experience ko, mas worth it yung ganito lang na Okay, ngayon ang ginamit ko ngayon is all FRP dito. Kasi actually ito yung bubuuin namin na kotse sa tito ko na. Kasi yung kotse niya dati is ano ba nangyari? Basta nasira ata yun, tapos meron yung mga old na parts ko na mga copy parts din. Tagal na. So pinalitan namin para mapatakbo namin for Japan Cup. So yun. Okay, so ko na. So first is ano ba yung ko? Tanggalin muna natin ito. So isa-isahin natin pagtanggal para at least makita nyo. So pakita ko ulit ha. Yung ito siya. Ganito yung sa akin. Okay? Ito yung sa akin. Pwedeng iba-iba yung yung iba kasi, yung iba guys is ginagamit nila is to stabilize neto. Hindi na sila nag-cut ng plates. Yung inano lang nila is yung O-ring rubber.
Yun, parang tinwist lang nila yun na parang parang number 8. Yun na nito nila. Sa akin naman, yung iba din is wala talaga dito. Tsaka wala talagang plates din. Na lang, as is lang. Tulad na ito. Ito. As is lang. Pero sa akin, mas ginusto ko yung always ko talagang nilalagyan yung ito lang kasi yung ito gagawan ko pa to eh. Ito gagawan ko pa to. Tinamad na akong hindi, tsaka hindi din naman siya magalaw, kaya okay lang din. Inano ko na lang. Sinagad ko yung parang niya, space niya para hindi siya masyadong gumalaw. Ngayon is ano ba to? Tanggal. Okay. Ito. Yun. Tanggal din. So, eto guys, na plate. Kung hindi ko nagkakamali, sa popsicle ko ito na plates. Okay? Yan. Tsaka, so, magiging structure na yan. By the way guys, ko din is dito, yung kabitan dito, tsaka dito, I would suggest na kailangan yung i-drill yan ng 2mm. Huwag yung 1.8, dapat 2mm talaga. Yung 1.8 kasi, parang sakto lang yan sa butas eh. Parang inanong mo lang yan siya eh. Parang yung nilusin mo lang yung talaga. So yung sa 1.8, nilusin mo lang konti yung niya. Yung sa butas niya. Dito. Whereas, kung pag 2mm kasi yung yung ginamit mo pang drill dyan, naglulusin talaga yung pressure niyan dyan. So, mangyayari, pwede yung tanggalin ganyan. Yan. Mas mabilis. And at pinaka-safe nun, at magiging safe siya na hindi masisira to. Okay? So, ngayon, structure na ito is ganito. So, ganito yan ha. Ganito yan guys. Okay, pakita ko ulit. Yan. Tanggalin ko nga ito. Pakita ko lang yung itsura. Okay. Yan, nakaganyan yan. Okay. So, wait. Ito. So, tanggalin ko to. Okay. So, explain ko. Una, ito. So, ngayon, ang ginawa ko dito is ito muna tayo ha. Okay. Ito. Plates. Pwedeng ito sa rear brake. Pwedeng ganyan ha. Rear brake. Brake stay pala. Brake stay. Pwedeng brake stay. Pwede ding pwede din yung multi-stay. Sa pagkakalam ko, multi-stay pwede yun eh. Kasi gumamit na ako nun eh. Pero, again guys, I would suggest, para sa akin to. Based on experience ko lang din sa pagbuo na ito. Yung ganito. Yung dalawa sana siya. Mas gusto ko to kumpara sa brake stay. Bakit? Anong reason ko? Kasi dahil yun dito. Pwede ko kasi siyang i-adjust na dito. Ganyan. Pag eto kasi siya, ang nangyayari dito siya. Ganyan siya. So depende na yun ha. Depende na yun sa depende na yun sa cut nyo sa cutting nyo. Paano siya mag-fit dito. Okay? Ganyan yun dati. Yan ako. Tapos, tinitrim ko lang yung dito. Ang nangyari kasi guys, ganito. May pangalan na plates na to. Sige lang, ilalagay ko na lang sa yung item dito sa screen. Para at least, eto. Inano ko dito yun. Tinabas ko dito. Kinat ko yun dito. Yung, meron pa yung isang hole dito eh. So, dito ko din kinat. Ngayon, ito, brake stay ito. Okay, kinat ko lang siya. Yan. Yan yung cutting ko. Yan yung ginawa ko. Okay? So, ngayon, ito naman.
Actually, ito yung caps, ba? Ang pangalan, ball caps, something, ata. So, sa kung makikita nyo, naka-hole yan sa akin. Ito. Meron akong ginawa guys na pwede mo siyang hindi ganituhin. Kasi, meron kang certain na ano nito certain na parang pangbutas na ito na saktong-sakto Matanggal mo yung parang pupukpukin mo lang. Pakita ko lang guys Kukunin ko lang yung tools. Meron yun Meron ganun. So ito pala. So ito yung tools guys. So anong nangyayari? Meron siyang parang dito, 'di ba? Yung parang screw holes niya, something ganun. Pwede mo yun. Sa akin kasi ito, pinapasok ko lang to tapos pinapukpok. Sobrang linis ng pagka butas. Ngayon, meron akong isang ginawa. Yung naman nun is hindi ko na siya ginanito. Bali, dinreel ko yun ng 3mm ata. If hindi ako nagkakamali, 3 or 2.5 mm. Start nyo na lang 2mm. Drill nyo yun, yung dito. Butasan nyo talaga, patagusin nyo dito. Tapos once na buo nyo na siya, try nyo galawin. If smooth naman siya, okay na yun. Pero pag hindi siya totally smooth, parang sumasabit siya konti. So ang gagawin nyo is i-drill nyo siya ng 2.5 na drill bits. Then sa 2.5, pag hindi ayaw pa rin talaga, so 3mm. Yun yung pagkakaano ko dun So i-check. Tulad na ito guys, tingnan nyo. Yung may yellow pa, diba? Yan, hindi yan nakabutas guys. Yan, pakita ko na lang din to. At least, tingnan nyo. Ito yung ginawa ko. Guys. Dapat di ko pa nga ito na pulido yung pag Pero ito yung ginawa ko. Papansin nyo, mas malaki yung butas niya. Okay. Lagyan ko siya ang purpose ko naman bakit nilagyan ko siya nung ganito, nung rubber neto, para hindi madurog yung yung parang yung may pressure pa rin siya na naka-hold dito sa para hindi siya madurog kasi palagi itong maalog palagi itong syempre as gimmick niya sa likod. Yan yung talaga yung napupudpod. So yun yung ko. So ngayon balik tayo dito. Pwede nyo yung i-cut. Actually, pwede nyo yung i-cut. Tapos, i-drill nyo to ng mga 4 ata to. 4mm. 4mm ata to. Pagkakala. Wait lang ko. Ano ba to? 4.2 pala to 4.2 to So, malaki to. So, 4 nga. 4mm. Yung ko dito. Okay? So, yan siya. Ngayon, dahil naganito kayo, ito yun ito yung sa catcher na yung plastic naman. So, ito yung I suggest na kung may budget, fully cowled na lang yung gamitin. Okay? Sa pala guys, sa mga especially talaga for open class, I suggest talaga is yung mga high grade na gamitin if may budget ang pinaka kasi na reason yun, aside na durable siya, mas magaan talaga siya sa mga counterpart niya na FRP. Kahit timbangin nyo, mas magaan talaga yung high grade kumpara sa Okay, so eto anyway, tanggalin natin to para at least makita nyo yung okay. So ganito, ito yung first ito muna. Okay, ito yun. Ito siya. Tignan nyo, naka-trim yung sa akin dito. Ganyan. Dinadahan-dahan ko lang din to sa yung
drill na, yung drilling na, binaganyan-ganyan ko lang din yan. So, drill. Meron akong drill bits na ano pang ano talaga dito eh. Tapos, eto naman kinat ko dito. Ano yung itsura? Okay. Itsura. Ngayon, ito yung catcher. Bakit meron neto? Kasi, ito yung ano. By the way pala guys, yung sa catcher na to, kung napapansin nyo, ewan ko lang kung mapapansin nyo. Mga ganyan yun. Hindi lang ito basta-basta binutasan ko. Nanuha ko ito, pinush ko ito ng ganyan eh. Pag ganyan. Parang mag-arc siya sa ano. Parang may pa-arc siya. Ganyan. The reason why, para at least, yung galaw na ito, sakto lang dito. Okay? Sakto lang siya dyan. At saka magsa-slide siya. Kasi guys, pag ito lang ginawa nyo, may tendency na yung friction ng galaw ng likod, yung sa anchor nyo, minsan sumasabit dito. Sumasabit siya kung rekta sa plates. Kaya nilalagyan namin ng ganito. Try na akong gumawa nito na nirekta ko, minsan sumasabit siya naman. Kaya na ano na din ako. Sinundan ko na din yung iba na maglagay ng ganito. Catcher. Okay? So for dito naman, ito lang. So tatansyahin mo yun ngayon yan. So ngayon pag ito yun, fully cowled na. Kunyari fully cowled to, dalawa. FRP lang to, countersunk lang. Fully cowled. Counterpart lang. So, ito yun, dalawa. Ganyan yan. Sa likod. Ganyan. Okay? So, ngayon, tatansyahin nyo yung yan. Ganyan. Okay, yun. Okay? Ganyan, diba? Ito yan. So, ngayon, paano ko ginawa to? Actually, ano din kayo, merong jig for dito, merong pattern siya na susundan nyo. Actually, pero pwede din wala. So, pag wala namang jig, pakita ko lang kung ano yung gamit ko na tools. Ayan, parang ganito yan. Ito yung ginamit ko para dito. Dito guys. Dito yan ha. Ito. Ngayon, ito din yung ginamit ko dito. Dito, kung tatanggalin, basta, huwag ko na tanggalin. Basta yan yun, yan din yung ginamit ko dito. Okay? Mag-arc yan dito sa ilalim. Plates. Ngayon, dito, same din. Ito. Yan yung ginawa ko. Okay. Paano to ngayon tatansya nyo na yung same yung kung nasa gitna ba talaga yung unahin nyo munang gawin to. Okay? Mas mabuti nga gawin nyo to na nakalagay ito para makikita nyo yung kasi makikita nyo agad una habang hindi pa to naka-drill dito. Drill. Tatamaan yung konti yung dito Eto tamaan yung konti. So as yun na yun ang magsisilbing guide nyo. Okay? Ngayon, sa fully cowled naman, ang mangyayari, ito, 'di ba? Napapansin nyo, nakakat yung dito. Actually guys, ganito. Sa fully cowled ganito yun. Pwedeng hindi ganito na style. Ang gagawin nyo, pwede itong naka-separated siya. Bali, yung isang rollers, pwede nyo dito nyo ilagay sa niya. Tapos ito yung magsisilbi as guard nyo. Nakaangat siya. Okay? Parang kunyari ito, nakaangat siya yung ganyan. Pag ganyan. Tapos andito yung rollers. Pwedeng ganun.
Sa akin lang, ginanyan ko lang. Okay, iba-iba naman tayo. So, yan lang sa akin. Ngayon, ang ginawa ko dito, pag fully count, tanggalin nyo yung, i-cut nyo yung dito. Yung 9mm na butas. Cut nyo. Ang iwan nyo lang is yung 13 na butas. 13. Tapos, double check nyo na hindi yung pinaka-cut nyo dito, hindi yun sasaya din sa 19 na rollers. Hindi siya tatama sa tracks. Okay? So, that's it. Ganun lang po ang ano. So, ito lang. Ito ko ulit. Yan lang yung ano. Yan. Okay? Sige guys.